Sa Mark chapter 2, mababasa po natin yung kwento ng isang lumpo, bandado siya or paralyzed man na dinala ng kanyang 4 na kaibigan kay Jesus. At itong lalaking ito, hindi siya makalapit kay Lord kasi paralyzed nga siya, and so yung 4 niyang kaibigan nag-decide, dadalhin ka namin kay Lord. So, we can just imagine, siguro naka-stretcher siya, basta binuhat nila yung kanilang kaibigan. At pagdating nila doon sa lugar kung nasa nagtuturo si Jesus, nadatnan nila na sobrang dami ng tao, so very crowded na. At dahil hindi na sila makapasok through the door, alam niyo po ba kung anong ginawa nila? Hindi sila na-discouraged. Siguro kung ibang kaibigan yun, sasabihin na lang nila, ay, sobrang dami ng tao, hindi na kayang dalhin yung friend natin, next time na lang. Pero itong 4 na kaibigan nito, sobra yung pananampalataya nila, na kaya ni Lord pagalingin yung kanilang kaibigan na may sakit, sukat na umakyat sila sa bubong, at ang ginawa nila, binakbak nila yung bubong kung saan doon nagsistay si Jesus, dun sa bahay na yon, at ibinaba nila ng dahan-dahan yung kanilang kaibigan na paralyzed, para lang makita siya at mapagaling siya ni Jesus. So kung iisipin natin, no, parang napaka-desperate nung ginawa ng 4 na kaibigan na yon. And this story shows na yung friends na yon, they were so concerned doon sa pinagdaraanan ng kanilang kaibigan, sukat na they were willing to go out of their way. Imagine po natin, hindi naman mahirap magbuhat, di ba? Lalo na kung tao yung bubuhatin mo na may sakit, hindi makalakad. So, lalong-lalo na kung aakyat ka sa matarik na hagdanan, di ba? Mahirap po yun because the gravity is pulling you down. At effort talaga yung ginawa nila para lang madala yung kanilang kaibigan kay Jesus. And to cut the long story short, hindi naman sila na-disappoint. Sabi po dito sa Bible, sa Mark chapter 2, nang makita daw ni Lord, ni Jesus, ang pananampalataya, hindi nung lalaking paralyzed ang pananampalataya nung 4 na nagdala sa kanya. Sabi niya doon sa may sakit, humayo ka, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na, at siya ay gumaling instantly. Yung sobrang tagal ng paralyzed na lalaki, bigla-bigla na lang nakalakad, tumayo, lumakad, at sa harapan ng napakaraming tao, na witness nila yung miracle na nagpalakad si Lord ng isang lumpo. All because there were 4 friends who were desperate enough to bring their friend to Jesus. So ano makukuha natin dito sa kwentong to? Napakahalaga pala na merong mga taong bumubuhat sa atin sa mga panahong hindi mo na kayang lumapit kay Lord. Kasi kung titingnan natin yung paralyzed man na ito, wala siyang kakayahang lumapit kay Lord dahil lumpo nga siya, hindi siya makalakad, hindi siya makatayo, hindi siya makakilos. Therefore, kung wala yung 4 na friends, hindi siya makakapunta kay Jesus. So napakahalaga pala na merong mga tao na bumubuhat sa atin. Bumubuhat sa iyo kapag ikaw ay hinang-hinana, discouraged na, may sakit ka. At anong ibig sabihin nito sa ating mga buhay, kapatid? Ito po yung mga tao na bumubuhat sa atin, nagdadala sa atin kay Lord through prayers, through encouragement, yung mga nag-i-invite sa atin sa church, yung mga kasama natin sa small group, life group, or cell group. Sila yung patuloy na nagpapalakas. May problema ka ba? How can I pray for you? Okay ka lang ba? Uy, tara, church tayo. Kasi sa mga panahong hinang-hina tayo, importante na meron tayong mga kasama, mga kapamilya, mga kaibigan na handa tayong buhatin. At nakita po natin doon sa kwentong na yon kung gaano kahalaga yung ginawa ng friends na yon na pananampalataya nila kay Lord, sukat na they were willing to go out of their way para lang dalhin yung friend nila kay Jesus. So, hindi nila ininda yung pagod, yung hirap ng pagbuhat sa kaibigan. At ang pinaka nakakatuwang part po dito, in-acknowledge ni Jesus yung faith ng mga friends. So, alam mo ba na your faith, yes, your faith can heal others. Your faith, yes, can have others saved. You can bring someone to Jesus through your faith. Maaring yung pinagpe-pray mo na kapatid, kapamilya, ka-church ay wala ng pananampalataya kay Lord or hinang-hina na siya or may sakit siya. Pero alam mo ba na yung pananampalataya mo, ikaw na kaibigan, na nagpe-pray para sa kaibigan mo, very powerful pala yung faith mo na yan. Kasi in-acknowledge ni Lord yung faith. Sabi doon, nakita ni Lord ang pananampalataya nila. At dahil doon sa pananampalataya nila, their faith resulted into a miracle. So, sino yung nag-benefit doon sa faith ng mga friends?
yung kanilang friend, yung lalaking paralyzed na hindi makalakad, na hindi siya makatayo, hindi siya makaupo, wala siyang magawa sa buhay, hindi niya ma-accomplish yung purpose niya. Your faith can help someone regain their purpose. Kaya ang encouragement ko, kung ikaw man ay isang cell group leader, isa kang pastor, isa kang Christian, na nagpe-pray for other people na walang pananampalataya kay Lord, or maybe you are praying for somebody sick, or maybe you're praying for a friend or a family member na gusto mong makakilala kay Jesus. Ito ang encouragement ko sa'yo, kapatid. Huwag mong sukuan. Kagaya ng 4 na friends na yon na hindi sila sumuko porket maraming tao, hindi nila sinuko ang dali ng kanilang kaibigan kay Lord, and truly, yung kanilang desperation and pag-persevere paid off because their friend got healed, their friend got forgiven from his sins, and their friend got saved on that day. So tuloy mo lang dalhin sa panalangin yung mga taong pinagpe-pray mo. Even if parang wala silang faith, this story proves that your faith has power. At kung ikaw naman yung paralyzed man na feeling mo hinang-hina ka na, hindi ka makalapit kay Lord, wala ka ng lakas, wala ka ng gana sa buhay, or maybe hindi mo pa na-encounter si Lord, or pwedeng ikaw naman yung sobrang dami mong sins, feeling mo sobrang guilty ka, it's very important that you find people who will lift you up. Humanap ka ng mga tao na alam mong bubuhatin ka sa mga oras at panahon na hindi mo kayang lumapit kay Lord. Find people who have faith in Jesus. And that's why it's very important, mga kapatid, na meron po tayo mga kaibigan na hindi tayo nilalayo kay Lord, bagkus ilalapit at ilalapit at ilalapit ka kay Lord. Kaya alam niyo po, pasalamatan natin yung mga friends natin, yung pastors natin, leaders natin, cell group leaders natin, family natin, na nangungulit sa atin. Uy, church ka naman. Uy, basa ka ng Bible. Uy, mag-pray tayo, attend tayo ng prayer meeting. Uy, sama ka sa cell group. Uy, simba tayo sa Sunday. Pasalamatan mo sila. Kasi sila yung mga taong hindi mo alam na bumubuhat sa'yo. Especially kapag hinang-hina ka na, you never know. There are some people praying for you, lifting you up kay Lord. Kahit hindi nila sinasabi, they are bringing you to God. My parents, when I was in my rebellious years, binuhat ako ng aking mga magulang sa panalangin. They never stopped bringing me to God in prayers. And truly, I am here because of God's grace and because of the people who lifted me up in prayers, who never gave up on me. So I hope na-encourage po kayo dito sa kwento natin ito from Mark chapter 2. Basahin niyo rin po yung inyong mga Bible and kayo mismo makikita niyo kung gaano ka-amazing yung kwento na to, and I hope you will be encouraged today. God bless po!